Mga kababayan, mga kapwa Pilipinong nagmamahal sa bayan, isang magandang araw po sa inyong lahat. Noon pa lamang unang araw ng ating rally ay nilinaw na po na ito ay hindi para sa iisang tao lamang. Ang issue po rito ay hindi lamang tungkol kay Senador Rodante Marcoleta. Hindi po. Ang isyung ito ay tungkol po sa mga Pilipino. Tungkol po ito sa bawat nagbabayad ng buwis. Tungkol po sa bawat pamilyang naapektuhan ng baha. Tungkol ito sa bawat mamamayang umaasa na ang gobyerno ay tapat at makatarungan. Tungkol po ito sa bawat Pilipino na nagnanais malantad ang katotohanan at managot ang mga kurakot sa pamahalaan. Kaya, mga kaibigan, kung isa ka sa ayaw sa katiwalian at naghahangad na mapabuti ang ating bayan, kung gayon, para sa iyo ang rally na ito. Mga kababayan, si Senador Marcoleta ay isang abogado. Hindi na siya nangangailangan na ipagtanggol pa natin sapagkat kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Nakita na natin sa maraming pagkakataon kung saan ay nakikipagdebate siya sa Senado at sa iba pang mga forum na doon ay malinaw niyang naipapaliwanag kung ano ang makatwiran at naaayon sa batas. Baka nga ito ang isa sa mga dahilan kung bakit siya pinag-iinitan ng mga napikon sa kanya dahil di makapanaig sa kanyang katwiran. Subalit, mga kababayan, ito po ang punto at isipin po ninyo. Kung ang isang senador, isang mataas na opisyal ng gobyerno na iniluklok ng maraming Pilipino ay nagagawa nilang gibitin dahil lang sa siya ay naglalantad ng katiwalian, paano na ang pangkaraniwang taong tulad natin? Paano na ang mga ordinaryong Pilipino na walang kapangyarihan? Paano na ang karaniwang Juan de la Cruz na walang kakayahang ipagtanggol ang sarili laban sa pang-aabuso ng kapangyarihan? Mga kababayan, kung ang isang senador ay madaling mapag-initan, madaling kasuhan ng mabigat na paratang, paano na po ang karaniwang mamamayan na walang kakayahang lumaban? Kaya mga kababayan, huwag tayong magpapaloko. Ang ginagawa nila kay Marcoleta, isang babala. Isang babala sa bawat Pilipinong nangangahas na magsalita, magtanong, manindigan laban sa katiwalian. At ang mensahe nila ay malinaw. Pakinggan po ninyo. Kung kaya naming gawin ito sa isang senador,
kaya rin naming gawin ito sa inyo. Kaya nga ngayon, mga kababayan, tayo po ay narito upang sabihin, hindi tama yan. Hindi lang basta hindi tama ang lahat ng kanilang ginagawa, kundi halatado na ng bayan. At hindi tayo basta tatahimik lang Hindi tayo basta tatahimik lang kapag ang isang tao na nagsisilbing simbolo sa paglalantad ng katiwalian at korupsyon ay gagawin ninyong halimbawa upang patahimikin ang buong sambayanan. Kasi, mga kababayan, kung atin pong lilimiin at pag-aaralan ang katotohanan, ito po ang mga tanong. Sino po ba ang tunay na plunderer? Teka muna. Hindi lamang yan, mga kababayan. Sino pa ba ang nagnakaw? Sino po ba ang nagnakaw sa pondo ng DPWH? Sino po ba ang tunay na kinabang sa pandarambong na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong piso na dapat sana ay ginamit para sa mga proyektong makakatulong sa inyo, sa inyong pamilya at sa ating komunidad? Marami na pong lumitaw na mga pangalan. Bakit? Bakit ang mga yon ay hindi kinakasuhan? Pagkatapos, sasabihin pa na walang selective justice. Mga bayaran lang po ang maniniwala sa ganyan. Hindi ang maraming Pilipino na nag-iisip at nagmamahal sa bayan. Kaya ito ang malinaw na nilalabanan natin ngayon. Pakinggan po ninyo. Ang naglalantad ng katotohanan, siya ang kinakasuhan. Ang nagtatago ng kasinungalingan, sila naman ang pinoprotektahan. Ang nagtuturo sa mga mastermind, siya ang pinag-iinitan. Samantalang ang mga mastermind mismo, sila ang inililigtas. Pakinggan po ninyo, kung ito ang mamamalaging sistema, mga kababayan, paano na ang pangkaraniwang Pilipino?
Paano na ang pamilyang lumilikas tuwing may bagyo? Habang ang bilyong-bilyong pisong dapat sana ay para sa flood control projects ay ninakaw lamang ng mga kurakot. At ito pa ang tanong, mga kababayan, paano na ang mga kabataan na nawawalan ng pagkakataong makapag-aral dahil sa pinsalang dulot ng baha? Sila ang tunay na biktima, hindi si Marcoleta, kundi bawat Pilipinong ninakawan ng pagkakataon, ninakawan ng pag-asa, ninakawan ng kinabukasan. Sila ang ipinaglalaban natin sa rally natin ngayon. Kaugnay nito, mga kababayan, ayaw lamang natin na ang nagsisilbing ilaw at simbolo upang mailantad ang katiwalian, si Senador Marcoleta, ay gusto nilang patahimikin. Gusto nilang ikulong, gusto nilang gawing halimbawa upang wala nang maglakas loob na magsalita pa. Kaya mga kababayan, kaya ngayon, tayo ay narito upang sabihin, ang isyong ito ay para sa lahat ng apektadong Pilipino. Hindi ito laban ni Marcoleta. Ito ay laban ng sambayanan. Mga kababayan, hindi po ito depensa para sa isang tao. Ito po ay depensa para sa katotohanan at katarungan. Maraming salamat po at mabuhay ang Pilipinas! Sa inyong pagtitiyaga na kahit umuulan o mainit ang araw, ay narito pa rin kayo alang-alang sa kahalagahan ng ating mithiin. Pinasasalamatan din natin ang mga naging panauhing tagapagsalita, ang mga pulis na nagbigay seguridad, at ang mga opisyal na nagbigay pahintulot sa atin na makapagtipon dito. Higit sa lahat, nagpapasalamat tayo sa Diyos at umaasang kung ano ang kanyang kalooban ay siyang makapangyayari. Naniniwala tayo na naiparating nating malinaw sa mga kinauukulan ng ating mensahe. Loobin nawa ng Diyos na maghari ang tunay na katarungan sa ating minamahal na bansa at huwag nawang magtagumpay ang sino mang bumabaluktot sa batas para lamang sa kanilang makasariling kapakanan kahit na ikapariwara ng ating bansa. Dito natin tinatapos ang ating peaceful rally. Kung paanong mapayapa, maingat at maayos tayong naglakbay papunta rito, nawa ay gayon din sa ating pag-uwi. Maraming salamat po.